Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano mag-calibrate ng ating vacuum gauge. How to calibrate a vacuum gauge. Yan ang ating paksa po natin for today. Bakit ba natin kailangan na i-calibrate ang ating mga vacuum gauge? Syempre para magkaroon tayo ng accurate and precise measurements ng ating engine vacuum and also yung PSI. Ito, pwede natin itong gamitin sa pag-measure ng yung tinatawag na fuel pump pressure. Yan, matetest natin kung okay pa yung ating fuel pump. Ayan, kaya kailangan nating i-calibrate kasi kalimitan sa mga kapatid natin na nakasubaybay tsaka sa mga clients ko na ina-advise ko na bumili nito kasi napakalagang instrument o diagnostic tool itong ating vacuum gauge. Malaki yung na-save ko na pera sa gasolina kasi napatipid ko yung aking Toyota Corolla gamit yung aking vacuum gauge. Kalimitan po kasi mga kapatid, pag bumibili ka nito, pag bumili ka ng ganitong vacuum gauge, hindi siya nakakalibrate. Kumbaga wala siya sa zero. Yan. Wala siya sa zero yan. Hindi siya accurate. It may either na nandito yung needle nasa banda rito o kaya naman nandito. Yan yung mga nakaka-chat ko sa Facebook. Kuya, bakit ganon? Hindi ko mapaabot ng 20 inches of mercury yung ano ko. Yung pala, nasa ano lang daw nasa 15 lang daw. Yung pala, yung kanyang vacuum gauge, kulang. Hindi nakakalibrate. Yan. Hindi nakakalibrate yung kanyang vacuum gauge. Kaya sabi ko, hindi, okay na yan. Nasa ano na yan, nasa mga 20 inches of mercury kasi yung vacuum gauge hindi nakakalibrate. Kung i-estimate ko ganyan kalaki, ayan. Yan, nandito yung ano niya, needle niya. So ibig sabihin mag-a-add ka ng 5 inches of mercury. So pasado na yung kanyang engine reading. Ayan. Napakadali lang naman mga kapatid mag-calibrate nito. Wala lang tayong ibang gagawin kundi pihitin itong yan yung adjustment screw na yan. Ayan. Pipihitin lang natin yan. Pag pinihit natin siya counterclockwise, ang movement ng ating needle pa-clockwise. Pag pinihit natin siya clockwise, ang move nating needle is pa-clockwise. Yan. So, i-adjust natin siya hanggang sa siya ay mag-zero. The only problem is, kagaya niyan, may salamin. Paano natin to ma-adjust? Madali lang. Siyempre, tanggalin natin tong glass cover. Yung kaya, ang gagawin natin, kakalisin lang natin tong rubber na cover and yung cover sa yung cover ng glass. So ayan, di bali iano natin, tanggalin lang natin to. Ayan. Yan lang natin. Ingat lang kayo mga kapatid sa pagtatanggal kasi nga nakakatakot baka mapuwersa to, mabasag. Hanap lang kayo ng ito lang medyo mahirap na part. Yan. Yan. Galing natin to. Pag magbibili nga pala kayo mga kapatid ng ganito sa mga bago pa lang sa channel ko, pag bibili po kayo ng ganitong vacuum gauge, masasuggest ko yung ganitong itsura na vacuum gauge. Kasi ito napakatagal na sa akin ito.
Yan, mga 2017 na sa akin na to. Ayan, natanggalan natin yung rubber. Ayan. Meron kasi kayo mabibili na ganito na walang rubber na ganito. Yeah, ito yung masasuggest ko na bilhin ninyo. And then, makikita nyo mga kapatid doon, parang may takip lang siya. Ayan. And meron niyang mga notches dito. Wala tayong ibang gagawin. Maghanap tayo ng mga pantanggal. Kagaya nito, yung matatalas na siguro parang kutsilyo. O kagaya nito, lagaring baka o na manipis na patalas. Ganun-ganun nyo lang yan mga kapatid. Ingat lang kayo at baka kayo ay mahiwa. Ayan. May mga notches yan dyan. Kailangan lang natin tanggal yan. Ano niya? Yan. Cover na yan. 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 Tagal na sa akin tong vacuum gauge na to. Siguro 2017. 2017 po to. Ayan. Medyo mahirap mga kapatid. Ayan, basta hanapin nyo lang yung mga notches niyan. Tatanggal nyo na yan. Ang hirap magtanggal mga kapatid. Natagalan ako. Pero yan, finally, nagawa ko ng parang kung paano matanggal to. Ginawa ko, kumuha ko ng screwdriver. Ginanyan ko siya. O, yan o. Yan, ganyan. Tapos, ayun, ginanyan ko siya. Umangat siya. Yan, umangat na siya. Tapos, ganoon din dito. Ginawa ko, inano ko sa table. Tapos, sinungkit ko. Pinatong ko siya sa table, din sinungkit ko. Ayan, medyo umangat na. Pero maano na kamay ito. Ayan, natanggal ko na. Cover. Ayan, ito yung ano niya, salamin niya, oh. Malinis na rin. Okay, papatong siya natin dito. Kaya yan, oh, mga kapatid, oh. Makapatong siya dyan. Kung yung nakaganyan, at kung susungkitin nyo nito, ingat lang din kayo. Ayan, kasi ginagawa ko, pinapalo ko to kanina, eh. Pinalo ko para mapabuka siya. Pero ingat lang kayo dahil baka pagpalo nyo naman mababasag tong mabasag tong salamin. Ayan. Okay, nandito na tayo. Ayan. Natanggalan natin. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi pipihitin lang natin yung adjustment screw. Ayan. Ito yung mga kapatid, pipihitin ko siya ng clockwise. Ay. Ayan, oh. Kita nyo mga kapatid, oh. Clockwise din yung movement ng ating needle. Okay, isesentro ko na. So, kailangan natin pumihit ng counterclockwise. Ayan. Iyon, ayan. Ayan mga kapatid, oh, nakasiro na. Pa natin ng konti. Oops, sumobra. Yan, oh. O, di ba mga kapatid? Calibrated na yung ating vacuum gauge. Tapos wala na tayong ibang gagawin kundi linisin yung mga parts. Siyempre, linisin na natin bago natin ikabit. Lalo na tong ating glass. Ayan, nalinis ko yung ating salamin. Sinabon ko na lang, sabon lang, pwede na. Liquid detergent lang, pwede na. O, dishwashing liquid, pwede na siya. Okay, yan. Nakita niyo mga kapatid, na chipped out yung gilid. Kaya, tingin ko mas magandang patanggal nito. Kung gamitin niyo lang muna ito. Kagaya ng tinuro ko kanina. Kesa, yun, gamitan niyo nito.
Kasi ngayon, nagkaroon ng chip yung ating glass. So, ingat lang kayo mga kapatid Kasi yun nga, baka in the process ng pagkakalas nyo, babasag to bago mahiwa pa kayo. Ingat lang. Okay, balik na natin yung salamin. Wala lang tayong gagawin. Hindi, yan. Patong natin siya dyan. Ganyan. Ito lang. Patong natin. I think ito yung ano. Ayan. Patong lang natin siya. And then, press nyo lang. Yan. Yan. Paikot. Yan. Okay na. Calibrated na mga kapatid. May screws yun sa likod. Huwag nyo nang pakikialaman yan. Okay lang yan. Huwag nyo nang gagalawan yan. Basta yun lang. Ito lang ang ating i-adjust. Yan. Yung adjustment screw. And masasuggest ko, mas maganda kung i-store nyo siya nakasabit. Nakaganyan. Nakasabit siya. Yun ang diskarte ko nakasabit. Pero okay lang din naman na ilagay nyo sa original na box yun. Pero ako, as much as possible, yan, nakahang siya. Inahang ko siya. Kasi ewan ko, ganito yung sa akin. Pag ginaganyan mo, ayan, nag-go off ano siya. Nawawala yung adjust niya. Pero pag ginanya mo, yan. Ganito yung position niya. Nagzi-zero siya. Kaya ginagawa ko, laging nakasabit yan, nakaganyan, nakasabit. Ayan po mga kapatid. Tapos na. Nakalibrate na natin yung ating vacuum gauge. Ayan po mga kapatid. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video. Kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang po at paki-subscribe na lang po kayo sa aking YouTube channel for more Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.